up and down. Okay? So, huwag gamit ng speed ng 4, 5, and 6. So, magkakaroon next number 2. Hanggang finish number 2 natin speed sa katanggal ng watermark remover o yung mga chemical na bayaan. So, ulit na minus. Kapit na sinasagawa ko yung windshield. Then, mamaya, pinulit ko naman. Okay? So, yung mga pwede po gamit ng sander, pwede po gamit niya, or yung mga upper, or barena, pwede po. Pwede po convert. Ay, wala po yung machine. Ay, pwede po ang sander machine, or barena. Pwede po. Hindi mga kahimas, kamusta po kayo? So meron tayong Toyota Corolla windshield cleaning. Papakita ko yung harapan. So nakapaglagay na ako ng cover protection. Siyempre sa wiper din naglagay na rin ako. And yung mga rubber nilagyan ko na rin. Ano ba ang naging problema nitong windshield? Nagkaroon siya ng mga chemical. So, yung chemical na pang acid rain or watermark removal ay hinayaan lang or ginamitan ng maling pamamaraan. Kaya ganyan nangyari, nagkaroon siya ng mga marka. Yan, hindi ko lang nakapasin yung mga kahimas. Yun. Yan mga kahimas. Yan yung chemical na galing sa watermark remover. So ginamitan nung may-ari pero hindi alam ko paano yung procedure. Kaya para sa mga baguhan ay doble ingat po sa paggamit ng watermark remover. Kahit anong product po or kahit anong produkto ng watermark remover or kahit anong kumpanya ang gumawa. Okay? Dahil ganyan po mangyayari. Magkakaroon siya ng mga marker. Ayan. So sa paggamit po ng watermark remover ay hanggat maaari iwasan nyo na marumi yung windshield bago nyo apply ng chemical. Then kailangan po ay hindi nakabilad sa araw sa pag-a-apply ng watermark remover. So ayun mga kahimas, nakapag-cover tayo sa bubong ng plastic. Okay, para hindi tumama yung chemical. Yan. Gamit tayo ng plastic, meron po niyan sa online or handyman, meron po niyan. Okay, meron tayong pad, kasama yan sa Lazada, kasama yan sa in-order nating cerium oxide. Okay, pampalish sa windshield. Yan mga kahimas, yun yung kanyang cerium oxide. So nilagyan ko na ng tubig. So kailangan ang kalabasan ng compound ay paste. Siyempre meron tayong tubig, water. Meron tayong bobbing machine. So ayun mga kahimas, natira natin yung kalahating parte. Gumamit lang ako ng speed na number 2 para hindi magkaroon ng hologram ang windshield. Okay? So left and right and up and down ang application ko ng bobbing machine. Speed, RPM, number 2 lang mga kahimas. Okay. So make sure na may cover yung mga ibang panel para hindi tamaan ng chemical dahil mahirap po tanggalin or tumitigas yung chemical. So lagyan nyo ng cover na plastic or dyaryo or ano pa mang available na meron sa inyo. Okay mga kahimas, gamit ako ng number 2. So number 2 lang mga kahimas hanggang matapos. Para matanggal yung mga pinagmarkahan ng watermark remover. Okay? Tuloy lang tayo mga kahimas. Shout out sa lahat ng aking mga bagong subscriber, silent viewers, at sa lahat ng mga commentator. So thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Siyempre, Merry Christmas. Yun. So left and right and up and down. Okay. So wag po gagamit ng overspeed ng 4, 5, and 6. So gamit lamang po ito ng speed na number 2 hanggang finish ay number 2 po ang gamit ko ng speed.
sa pagtatanggal ng watermark remover spot or yung mga natuyo na chemical na napabayaan. Yan. So patuloy lang tayo mga kahimas sa ating sinasagawang pagbabapping ng windshield. Then mamaya yung likod naman. Okay. So yun mga kahimas, pwede rin po ay gumamit ng sander. Pwede rin po yung pad nya or yung kanyang adapter, or barena, pwede rin po. Pwede nyo rin po i-convert. Okay, kung wala po kayong bobbing machine, ay pwede rin po ang sander machine or barena. Pwede po yun. So mga kahimas, huwag nyo rin kalimutan pala na magsuot ng face mask para sa protection sa ilong. Syempre yung powder ng chemical para hindi ninyo malanghap. Or pwede rin kayo magsuot ng shades para sa protection ng inyong mga mata. So ayun mga kahimas, hindi ko na napakita ibang video dahil matagal po ang proseso, pero okay lang. Tanggalan natin yung chemical ng water spot, ng mga naiwan na chemical. Okay, naiwang watermark remover spot. Syempre sa likod, tapos na rin tayo. Makinis na ulit. Pwede rin po yun sa mga deep acid rain. Ang cerium oxide, nakakatanggal din po siya sa mga malalang acid rain. Yan. Para sa mga baguhan, baka makatulong po sa inyo. So ito na mga kahimas, okay na yung Toyota Corolla na car wash na rin natin. Yan. Yan. After natin i-car wash, so kailangan po natin i-car wash dahil yung compound na cerium oxide ay mahirap po tanggalin sa mga top coats, sa mga plastic, rubber, dahil makapit po yung chemical. Medyo mas makapit po yung chemical niya kesa doon sa rubber compound. Ayan, kaya huwag nyo hayaan na tubigas ang cerium oxide sa mga panel. Yan, top coat panel. Yan, sa mga plastic, yan, mahirap po tanggalin. At sa mga rubber, ay pinakamainam ay lagyan nyo ng cover yung buong area. And after nyo magbapping ng salamin, ay i-carwash ninyo para mas maganda tignan. Mahirap po talaga tanggalin yung chemical ng cerium oxide. At ugalin nyo po na mag-tape sa mga yan, mga rubber, windshield, silicone rubber. Okay? Okay, kaya maging maingat po. So meron po niya sa Lazada ang grid for windshield. Meron po niyan, or liha na pang salamin at chemical na pang salamin, meron po niya sa Lazada. Ayan. So advantage po sa mga marunong magbapping, advantage po sa mga marunong magbapping, gumamit ng barena na kaya po nilang gawin yon. Iba po talaga yung marunong ka na magbapping, so chemical lang i-apply mo. Alam mo kung paano mag-apply ng bapping at yung speed, yung RPM or ng RPM ng barena, sander, alam mo, advantage po yon. Okay? Sa chemical naman po, iwasan nyo lang na matuyo sa salamin or sa top coat or sa mga plastic. Ay iwasan nyo lamang po na matuyo pang hindi po ma-disappoint yung customer, dahil siyempre papangit yung figura ng ng panel.
yan, ng top coat, ng chrome, ng plastic, ng mga rubber. Papangit po yung itsura niya kapag natuyuan po siya ng mga compound ng cerium oxide. Kaya pinakamainam ay after nyo mag polish ng salamin ay hugasan nyo kaagad or punasan nyo ng basahang-basa na malinis. Okay? So yun lang mga kaimas. Salamat po sa mga baguhan ko dyang subscriber. Nawawa po may natutunan naman kayo. Shoutout po sa lahat. At kita po tayo sa mga sunod na upload. Yan mga kaimas.